Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Parañaque City Police Station kung saan isang pulis ang sugatan makaraang rumisponde sa tawag ng barangay patungkol sa isang lalaking nag-aamok sa isang residential area sa Barangay San Antonio, Parañaque City. Sama-sama po nating alamin ang naging kaganapan sa nasabing lugar. Sir, makahingi po ng detalye sir kung ano po ang nangyari sir sa tropa natin sir na masigasig na responde sir dun sa tawag ng tungkulin sir sa Parañaque. Sir, regarding dyan na nagkaroon sila ng police response na allegedly nagkakaroon ng paggugulo dun sa quarter area ng Craig Drive sa Barangay San Antonio. So, yung mga police natin, lagi nating nire-remind dun sa guidance ng ating regional director na maging able, active, and allied. Kung sabi ng active na maging aggressive sa anti-criminality operations and in the conduct of peace and order. So yun nga, isa ngayon sa pag-render nila ng assistance, napasubo yung tropa kasi yung isang tao doon na dapat nilang respondihan ayaw magpaawat. Yes sir. So hanggang sumantong sa habulan, na-corner yung tao which is may dalang butcher knife. Presence of mind, no? Diyan tinatawag na maximum tolerance. So pag alam natin na nasa endangered na yung life natin, kailangan natin din ng magkaroon ng self-defense, yung defense din natin yung sarili natin. So sa pagkakataon yun, at least bago pa madambaan ng full force ng swing ng suspect, kasi pa na yung paa, kaya na-balance din, kaya yung tumama lang yung gilid ng butcher knife, hindi yung buong talim. Sa agarang pagresponde ni na PSSG Carlo Navarro at PSSG Geoffrey Maret ay nanlaban ang suspect kung saan nagtamo ng 3 sugat sa ulo at isa sa dibdib si PSSG Navarro nang hatawin ng butcher knife ng nag-aamok na suspect na si Elias Arnold. Mabilis namang naisugod sa ospital ang magiting na sugatang polis na si PSSG Navarro. Naramdaman niyo sir? Masakit yung dibdib ko, tapos yung sa ulo ko panay ang dugo, kaya nagpadala na ako sa malapit hospital. Sir, nung rumisponde po kayo sir, normal duty lang sir? Normal lang. May tawag kasi na concerned citizen na may nagwawala na tao sa Bali 8, tapos agad naman kami responde. Ngayon, pagdating namin doon, nabutan namin ng tao. May hawak siya na basag na bote na inaamba niya sa amin paglapit. Ngayon, nung sinugod ko, biglang tumakbo. Ngayon, hinabol namin. Tapos, paglipat dun sa kabilang creek, doon na na-corner na namin yung tao na may hawak na may hawak na siyang butcher knife. Tapos nung nakita ko kasi, maraming bata doon sa likod. Baka posible na mga hatak pa, gawing hostage. So ang ginawa ko, yung focus niya, kinuha ko para sa akin na lang sumugod. So yes, yun na ang nangyari, nung pagsugod, ginano ko siya, sinalubong ko. Ngayon, nung nahawakan ko, bigla namang na-outbalance ako. Nung pag-outbalance ko, sa kanya ako sinugod ng taga. Na yun nga, tumama sa dibdib ko yung butcher knife. Tapos, pagkatadyak ko, sa tulong ng isang kasama namin, biglang napatra siya at biglang tayo ko. Saka ko naman grinab yung butcher knife sa kamay niya. So then, nung pag-grab ko ng butcher knife, nagkaroon pa rin siya ng chance na iwas-iwas. Kaya itong ulo ko sa bandang likod, nahagip ko. Then, pagkatumpa namin, doon na grinab ko na yung butcher knife hanggang sa magbitawan. Sir, may tama ka rin sa dibdib sir? Meron. Sabi mo, buti hindi bumaon ng tuloy, malalim. Masalamat din ako kahit pa paano hindi naman ganun kaano pagkakataga sa akin. Sir, toward incident, although pasalamat pa rin tayo, gano'n lang ang sinapit ng ating tropa na at least hindi malala yung tama niya and na-arrested yung suspect.
Yung tropa natin, si PSSG Navarro at si PSSG Marit, pinapakita nila na yung tapang ng pulis ay laging nandyan para pagserbisyo ng ating mga kababayan. Kasi iniisip ko yung mga bata dun sa likod. Yun nga, baka mamaya manghagot ng bata gawing hostage, mas ano pa yung sitwasyon. Kaya inano ko lang na, minaigi ko na lang na sa akin siya, napunta yung attention niya. Pero sir, anticipated mo na posible sir na masugatan ka rin doon. Hindi nag-aamok yun sir, kumbaga parang wala sa sarili sir. Posible kasi may hawak siyang patalim eh. Siyempre, gawa ng tawag ng tungkulin, kailangan gawin namin, gampanan namin yung trabaho namin, hindi lang pulis. Sir, andyan po si Hepe sir, katabi nyo sir. Ano ba yung instruction sa inyo sir ni Hepe? Pag tuwing nasa police assistance desk kayo o nasa patrolling sir, ano ba ang ano? Maging vigilant. Alisto sa oras ng trabaho para at least maiwasan yung hindi magandang pangyayari. Sir, hindi lang ordinaryong knife yung gamit o kutsilyo sir. Talagang pwede pumutol sir, di ba? Hindi kayo natakot sir nung nakita niyo yung hawak-hawak ng nagwawalang tao? Hindi, kasi kailangan talagang maano siya eh. Mapacify eh. Kasi kung hindi, baka kung ano pa nangyari. Sugatan man sa nasabing pagresponde, si PSSG Navarro, ang nag-amok na suspect ay matagumpay pa ring naaresto nang magkabading sina Navarro at Marit, katuwang ang barangay sa nasabing lugar. Creek Drive 2 dito sa Barangay San Antonio, yung pulis natin. At after nung incident, nang nataga siya sa ulo at saka sa dibdib niya, pina-x-ray agad natin just to check kung ano kalalim yung sugat sa dibdib. Well, accordingly, right after the call dito sa substation 5 natin under Police Major Akatan, right after doon sa request ng police assistance, immediately yung first responders natin ay nakapag-respond dahil malapit sila doon sa place as what I mentioned a while ago. At there and then, nung dumating sila, andun pa yung eksena eh. Itong suspect na nag-amok, habang nagwawala sa area, may hawak-hawak siyang almost 7 inches na kutsilyo, butcher knife. So, inabot nila mismo yung eksena na nagwawala siya at kung kahit sinong gusto niyang tagayin. Sir, kanina sabi nung barangay official, sir, mabilis daw yung pagdating ng police, sir, kaya sakto-sakto yung commotion, sir, na inabot daw talaga. Ganun po, sir? Yes, more or less, mga estimated response time, more or less 5 minutes kasi nasa area na rin sila, malapit. Then, yun ang good thing, yung tropa natin, while performing their beat, patrolling within their beat, nakapag-respond agad sila at yun nga, na-apprehend ng kapulisan natin, particularly dito kay Sergeant Navarro na naging sugatan nung hulihin na nila itong suspect na nag-aamok. Ha? Wala pa problemado lang. Ano po naging problema, kuya? Pamilya po. Kuya Shabu, dodroga ka? Sabi ng mga tao dun sa lugar nyo, kuya, lagi ka daw ganyan. Ha? Inabot yung pulis, kuya, ay muntik mapuruan. Anong masabi mo? Alam mo yun, alam mo yun. Hindi sinasadya. Ha? Hindi sinasadya. Yung tama sa ulo at sa dibdib, di mo sinasadya, kuya. Ha? Ano naman po ako magagawa? Saan ka walang magagawa, kuya? Kasalanan ko po. Sa Kasalanan ko po. kasalanan mo? Ano ba ginawa mo, kuya? Gamot po. Ha? Gamot. Amok. Ano dala mo?
Takpo. Mga po lang. Hindi lang. Tapos, Makmara pa ako pang ako sinabot po ako. kaya ba't ka daw lagi nagwawala dun sa lugar nyo? Ano po. Ha? Ano ko po sasabi. Sabi nila. Kaya may murder case ka. Sino napatay mo? Po. May murder case ka daw? Po isa po. Nakailan ka na? Alam po. Bakit? Wala po. Ha? Kuya, gumagamit ka? Po. Gumagamit ka? Dati. Kailan ang pinakahuling gamit mo? Karamihan po yata. Kahapon? Karamihan. Nakaraang linggo. Kuya, ano pangalan mo? Ano yung pasarila po? Kaya lalabas sa balita to, okay lang sa'yo? Po. Lalabas sa balita to, okay lang? Sa social media? Ano po ba? Takot yung mga kapitbahay, sir. Yung community, takot doon sa tao, sir. Well, accordingly, itong suspect, itong si Mr. Arnold Casarilla, may mga records na ito, no? Dito sa Barangay San Antonio. When in fact, sabihin na natin, in our term is, pasaway na ng barangay. Sinusukan na siya ng barangay at marami siyang record. I will mention a few. Ito yung Unjust Vexation and Safe Space Act last January 14 last year. Yung kaso niya, arrested siya dyan. Then meron siyang alarm scandal, grave threat, BP6 saka BP881 last October 18, 2023. So same case this time. Then meron din siyang case ng illegal gambling last 2023 and based on SIRAS also, SIRAS based to, yung mga mini-mention ko, may murder case siya. He was arrested last December 2020. So yun yung mga kaso niya. At based doon sa community, every now and then ganito yung ginagawa. Natatakot lang yung mga complainant mag-file ng formal complaint, baka sila ibalikan. Ayan kasi po si Arnold, kung tawag po sa amin sa barangay, right? Madaling araw po, mayroon po siyang lagi po siyang nagwawala. Problema din po ng ano po doon ng sa may baliit po na yan ang tao po na yan na hindi po talaga pag gusto niya po magwawala po siya. Wala po siyang sinisino. Wala po siyang kinakatakutan. Minsan, nambabato na lang siya sir sa may mga bahay-bahay. Tapos tawag ulit lang namin. Minsan nakukuha namin siya, sinisip ko lang naman po sing nagkukumplay. Kaya pinapaalis din po namin siya. Ate, kasama ba sa badak niya yan? Sa badak? Opo, alam ko Drug personality gano'n? Opo, naano na rin po yan sa badak. Kasi talagang tanamak na kasi siya sir sa droga. Droga, ano? Pag nagwawala, laging armado? Opo, minsan po may mga dalang ano ba yun sir? Patuta po ba yung kahoy na dala-dala niya? Kanina ate, butcher knife, pangatay talaga yung dala. Yun nga po sir, tsaka kanina parang sabog po kasi siya talaga sir. Tapos reklamo po ng mga doon, yung sa po doon sa Bali, mas lalo po yung presidente, yung mga kapitbahay, yan po lagi ang reklamo sa kanya. Yung tawag, bantay nila, para nakatakot po yung mga tao po doon pag siya na po nawawala. Ano po, tumatakbo po siya kasi po galing siya sa baba, pinasan niya yung Santo Niño, tapos may senior siya na pinupukpok ang ulo, tapos tumakbo siya doon sa amin, sa way namin. Tinatanong ko siya anong nangyari, hindi siya sumasagot. Tapos ito na, may dumating na ng mga barangay. Nahuli siya kasi may nagturo sa kanyang mga bata kung nasaan siya. Nahuli nga siya pero nakatakbo siya ulit, nakabigla siya. Tapos, nung dumating dito si Sir Maret, nandoon siya sa way ng apo ko na may bata sa loob. Yun pala, may kutsilyo na sanggalan. Hindi namin alam na may kutsilyo siya eh. Nung dumating na sila Sir Maret, tumakbo siya ulit. Doon siya sa baba niya huli. Yun lang yun, yung mga araw-araw niyang nagtatawag siya ng mga matatapang, kung sinong matapang lumabas. Kaso lang yung mga bata sir, pag nadaanan niya, inaano niya talaga. Kung minsan tinutulungan niya, kung anong gusto niya, kung anong maisipan niya, yun lang ang ginagawa niya. Tapos yung mga babae, kung anong gusto niya ipu-ipuan, hinihipu-ipuan niya.
Kasi mayroon sa amin na na babae na dinimanda siya, hindi siya na doon sa babae na inano siya sa tulay, niyakap niya, tapos sinipuan niya sa hita. Taga-amin din yun. Ngayon, ang senior naman na asawa nito, dinibdiban niya. Yung asawa niyo po, Nay? Ilan po nangyari, Nay? Lang po, ilang araw na yun po, namin sa barangay, hinuli siya. Isang gabi lang po siya sa kulungan Kasi sabi doon ng hit naman doon sa barangay, paghanap pa daw ako ng mga tao, ng mga may atraso siya para itaas ko yung kaso. Sabi ng anak ko, mama, mahirap ka maghanap kasi yung mga tao ayaw. Natakot po. Natakot sila. At saka kaninang umaga naman, dahil siguro sa galit na din sa mister ko, yung anak kong babae na pumapasok sa City Hall, inaharang-harang niya na. Sir, may murder case. Ibig sabihin, sir, second life ng police na, sir, dahil talagang may history ng pagpatay, sir, yung suspect. Yes, exactly. Talagang pangalawang buhay niya na to. Siyempre, every time na mag-respond tayo in any police assistance, that's cool of our duty. And yun yung sabi ko nga, we really strictly adhere the guidance of our regional director, no other than Police Major General Aberin, dito sa AAA strategic program niya. Pasok dito yung dapat able ka to respond, to perform our mandated task, to respond any police assistance. Kasi kung hindi siya physically and mentally fit, yung police natin, so baka nayari na siya nitong suspect na wala na sa katinuan during the time na inapprehend siya ng personnel natin. And of course, dito naman sa mga BPAT sa members natin ng Barangay San Antonio, very active sila. Very active sila dito sa pangunguna ng ating walang iba kundi isa sa pinaka-energetic natin na barangay chairman Casalo. Sir, na dating pulis din. Yun, sir. Sir, tungkol po dyan, sir, meron po ba guidance, sir, para sa mga pulis natin? Thank you for that reminder kasi every now and then, halos sa araw-araw na ginawa natin dito as Chief of Police ng Parañaque City, well, of course, the very supportive Mayor, kay Mayor Eric Olivares, ay talagang lagi natin yan nire-remind sa mga personnel natin, sa mga kapulisan natin. Unang-una is safety first at laging equip, yun nga. Nakapaloob na lahat yan sa programa, strategic program ng regional director natin, yung AAA, yung able, active, allied. Andun lahat dapat gawin, functions at dapat sundin ng mga kapulisan natin para maging alerto at maging effective peace and order and crime prevention implementation in different places, barangay dito sa lugar ng Parañaque City. Sa lahat ng mga Parañaque news, maasahan nyo naman ever since D1 I assume, lagi kong sinasabi, ang yung kapulisan ng Parañaque ay naandito lagi. Oras-oras, 24/7, just to maintain the peace and order and the safety and security of Parañaque City. Kaya andito kami at ika nga hindi rin kami maging successful without the support ng komunidad. Yun ang isa din sa na-establish namin at so far very supportive naman. From the chief local executive down to the barangay chairman dito sa city ng Parañaque. At makita nyo, because of BFATs na member natin dito under barangay San Antonio, natulungan din tayo. Kasi kung wala rin sila, malamang nalagay na sa langanin yung buhay ng isa nating membro, si Sergeant Navarro. So pasalamat kami sa barangay and of course sa community. Isang bihirang tapang at buwis buhay para sa bayan. Ang may sabi ko sa Sergeant Navarro, I salute your brevity and how you respond. Walang isip-isip, walang pag-atubili. Sugod lang. At alam naman nila kung paano dipinsahan yung sarili. At ito yung prueba na ang pulis Parañaque ay handang magbuwis buhay para sa safety and security ng mga
Paraquinos. Sir, talagang ginawa po ni Sir Navarro po kung ano yung dapat trabaho po yan sa ano nila. Ang iniwas lang po kasi yung mga bata na nasa likod niya. Ang iniisip ni Sir Navarro yung mga bata, imbis na yung siya na po yung parang dumirekta na i-focus ni Arnold yung kaysa doon po sa mga bata nasa likod po niya. Kasi may time sir yan na talagang siya, lumahawak po siya ng mga bata. Yun sir, nagpapasalamat ako sa mas lalo kay Sir Major Akatan po kasi hindi po nila pinabayaan yung isang kasama na pulis na kahit nasa po pinangkat ko sa ospital. Tsaka kay Sir Navarro po, nasa taas po kasi for the meantime sir, kung tutusin, kung natamaan po yung niya, ngayon siguro hindi na po natin sabi po sir. Pero salamat po rin sa taas kasi iligtas po na si Sir Navarro. Sa tingin niyo sir, hindi naman yan magkaganyan kung hindi sabi. Mga pulis natin, maraming salamat at siya ay nahuli. Pero na lang din doon sa isang pulis nga na discretion niya. Kasi kawawa naman yun. May pamilya din yun. Parehas din kami nga may pamilya, pero maraming salamat sa mga kapulisan nga. Huwag niyo na palabasin yan, parang awa niyo na kasi maawa kayo sa pamilya niyan kasi ang pamilya niya nag-ano sa sakripisyo rin dahil sa kanya, mga kapatid niya. Hindi kami ayaw ko sana kasi simpre mga barkada ko rin yung mga pinsan niyan, pero sa ngayon okay lang sa akin kahit anong gawin nila, hindi ako matatakot sa kanila. Nagpapasalamat din ako sa mga pulis na ginawa nila yung trabaho nila ngayon. Siguro matahimik na yung mga kaisipan ng mga bata na maglabas, pupunta sila sa trabaho nila o sa school kasi wala na silang katakutan doon sa daanan kasi tuwing umaga nandoon siya. Hindi mo maintindihan, nang babastos, nang hahamon. Kaya yung mga dalaga at mga kabinataan takot na doon magano sa kanya. Parang may kriminal silang tinataguan pag umakyat doon sa bungad ng daanan namin bago sumakay ng tricycle. Siyempre, ikaw ba naman di ka matatakot meron lagi siyang patalin. Hindi mo alam kung sino ang saksakin niya sa mga dumadaan na estudyante. Ang dami natira doon sa squatter, hindi lang siguro ilang daan kami doon. Tuwing aakyat doon sa may daanan, sabi ng mga bata, baka nandyan si Arnold, baka nandyan yung nag-aano na naman na lalaki, nang hipo, nang harang. Parang nagkakatruma na yung mga binata at mga dalaga doon dahil sa kanya. Sana wag na siya makalabas, doon na siya manahimik habang buhay para wala na kaming katakutan. Yun lang sir. Sir, sa naranasan mo na yan sir, gusto mo pa ba magpulis? Yung sa pagpupulis, nandito na to Ito yung profesyon na pinili ko. Kailangan gampanan ko yung tungkulin. So, since na nangyari to, itutuloy ko pa rin yung pagsiservisyo sa bayan. Para at least kahit paano, yung katulad ng mga ganong tao na perwisyo na sa lipunan, dapat maubos sila. Thank you very much sir. Salamat po.